Pagkahila ng kamukhang-kamukha ni Kenneth sa buhok ni Ara ay siyang pagdating ng sasakyan nila sa lugar na iyon. Nang matawagan na nila ang kanilang mga kasamahan ay walang pag-aalinlangan na pumunta mga ito sa lugar kung saan tinuturo ng peking Alicia. "That's my wife." "Faster, Lucas!" sigaw na sabi ni Kenneth habang nasa likodan kasama ang peking Alicia at tinututukan niya ng baril para magsalita ito. Habang si Lucas ay nagdadrive at katabi naman niya si Noah. Kasunod nila ang 5 itim din na sasakyan. Mula sa malayo ay kilalang kilala pa rin ni Kenneth ang kanyang pinakamamahal, kaya agad na niyang sinabi kay Lucas. Nagmadali si Lucas at nang huminto ay agad na bumaba si Kenneth sa sasakyan at ganon din si Noah. Pero naiwan si Lucas para bantayan ang peking Alicia. Galit na galit si Kenneth nang makita niyang nakahiga na si Ara sa sahig mula sa pagkakabagok nito sa hood ng kotse. Agad niyang inilabas ang baril at itinutok sa taong iyon. "Wife?" Sigaw niya at sunod-sunod na pinapatukan ang lalaking balak na siyang kunin. Sa sobrang galit niya ay pulang-pula na ang kanyang mukha. "Check the surroundings. Palibutan ninyo sila, boss." Sigaw din ni Noah sa kanilang mga kasamahan at agad na tumingin-tingin sa paligid at ang iba ay pinalibutan sila para kung sakaling may masamang mangyari. Agad na tumakbo si Kenneth kay Ara at nakita nitong nakapikit at wala nang malay. "Wife?" Lumuhod si Kenneth para mahawakan si Ara, ngunit wala siyang nakuhang sagot mula dito. "Wife, wake up! Wife!" Sigaw niya dito pero wala pa ring effect. Napatingin siya sa katawan nito at kitang-kita niya ang mga paa nito na dumudugo na at ang kamay nito na alam niyang ang pasa doon ay nanggagaling mula sa pagkakatali. "Wife, please hold on. Dadalhin kita sa ospital," sabi ni Kenneth at ngayon ay umiiyak na. Ilang araw na niyang hinahanap ang dalaga tapos ngayon ay makikita niya itong wala ng malay at puro sugat ang katawan. Binuhat niya agad si Ara at dinala sa loob ng kotse. "Get off! Get the fucking off of this car!" Iyak na sigaw ni Kenneth sa peking Alicia na ando doon sa likodan ng kotse na gamit nila. Dahil sa takot ng babae agad itong bumaba at inutusan naman ni Noah na isakay ito sa ibang kotse. Nakita ni Noah ang binaril ni Kenneth kanina na kamukhang-kamukha nito na ikinagulat pa niya pero ngayon ay napagtanto niya na mukhang niloko si Ara para mapasama ito doon sa lalaki gamit ang mukha ni Kenneth kaya ilang araw itong nawala. "Lucas, faster! Sa ospital tayo!" Sigaw ni Kenneth na ikinatango naman ito at agad na pinaandar ang sasakyan. Napatingin si Kenneth kay Ara at hinawakan ang kamay nito. "Wife, anong ginawa nila sa'yo?" Iyak na sabi niya at agad na niyakap ito. Hindi na niya alam ang gagawin kapag may masamang nangyari na naman sa babae. Mahal na mahal niya ito, yung tipong ikamamatay niya kapag nawala ito sa kanya. Doon pa nga lang sa nalaman niyang na-aksidente ito ay may bangin ay halos mabaliw na siya sa pag-aalala. Ngayon pa kaya na dinukot ito na kung sino ay talagang nag-aalala na siya ng malala. "Lucas, fast!" Iyak na sabi nito kay Lucas at hindi na lang siya pinansin dahil sa daan din siya nakafocus at nag-aalala din sila ni Noah para sa kaibigan nila. "Boss, kalma ka lang. Walang mangyayari kung matataranta ka," sabi ni Noah dito nang lumingon siya sa likod dahil iyak ng iyak si Kenneth. "Paano ako kakalma ko, Noah? Ilang araw siyang nawala tapos ganito na walang malay? Ang dalat na natin. Paano kapag sa asawa mo to nangyari ha?" Iyak na sabi ni Kenneth na ikinatahimik ni Noah. Dahil kung siya ang nasa kinatatayuan ni Kenneth ay talagang mababaliw siya. Si Kenneth pangalan ay nakikita na niya ang pagkabaliw nito sa paghahanap kay Ara at talagang hindi ito huminto para mahanap ang kaibigan nila at alam nilang ni hindi man lang ito nakakatulog ng maayos. "Kenneth, nag-aalala din kami kay Ara.
Pero huwag ka namang ganyan. Ikaw dapat ay nagpapakatatag para sa kanya lalo na pag dumating na ang iba sa ospital. Ikaw dapat ang pagkuhanan nila ng lakas, Kenneth. Sabi ni Lucas habang patingin-tingin sa rearview mirror na siyang ikinatahimik din ni Kenneth. Narealize niya ang sinasabi nito sa kanya at tama ang lalaki. Napatingin siya kay Ara at hinawi ang buhok nito. Wife, hold on please. Nakarating sila sa hospital at agad itong dinala sa operating room. Hindi sila nakapasok sa loob dahil para mas magamot nila ito kaagad. Noah, tell them that we find Ara. Sabi ni Kenneth habang nakatakip lang ang kamay sa mukha nito na ikinatango naman ni Noah. Pinakalma ni Kenneth ang sarili niya dahil abot-abot ang pag-alala ng mga nangyayari sa kanya. Ni isang galos nga lang ay ayaw niyang maranasan ni Ara. Tapos ngayon pa na nasa loob na naman ito ng operating room. Napaupo naman si Lucas sa tabi niya. Boss, magiging ayos lang si Ara. Sabi nito kay Kenneth pero hindi siya sinagot nito dahil hindi rin talaga siya sigurado sa ayos lang ito. Boss, pupunta na daw sila dito. Napatingin sila kay Noah nang magsalita ito. Nasa Isabela sila ngayon dahil iyon ang lugar na itinuro ng Peking Alicia na siyang kinalalagyan ni Ara. How about the twins? Tanong ni Kenneth dito dahil madaling araw na rin. Alam niyang dapat natutulog ng dalawa pa lang ngayon. Gising pa sila boss. Sila nga sumagot ng phone ni Ali. Nagulat naman si Kenneth dahil sinabi nito sa kanya. Pero hindi na lang din nagsalita. Alam niyang nakakaramdam ang kakambal na makikita na nila ngayon ang mami nila. Kaya hanggang ngayon ay gising pa din ang mga ito lalo na si Aiden. Ang nakaisip ng lahat ng iyon. Natahimik na sila matapos iyon dahil lahat naman sila ay nag-aalala para kay Ara. Isang oras ang lumipas ay sakto nang bumubukas ng pintuan ng operating room kaya agad na napatayo si Kenneth at lumapit dito. How is she? Tanong niya agad sa babaeng doktor. Inalis muna nito ang mask nito bago sumagot kay Kenneth. She's fine now, pero ano bang nangyari sa kanya? Nakita namin na nakakaramdam siya ng matinding lamig na halos ikayelo na ng buong katawan niya at ikatigil niya sa pagkahinga. Sobrang baba ng dugo niya kanina. Napakunot naman ang noon ni Kenneth. Dahil sinabi sa kanya nito at pumasok sa isip niya na malamig na si Ara kanina. Nang hawakan niya ang akala niya kasi nanlalamig talaga ang kamay niya. Dahil sa kaba para kay Ara. I don't know, mahinang sabi ni Kenneth na ikinabuntong hininga naman ng doktor. Well, ask her if magising na siya. Maayos ng pakaramdam niya. Maaari na rin siyang ilipat sa kwarto niya. Sabi nito at umalis na. Naghintay pa sila ng ilang sandali bago sila tuluyang makapasok sa loob. Sa pangalawang pagkakataon ay nakita na naman niya si Ara na mayroong mga nakakabit sa katawan nito na kung ano-ano. Lumapit siya dito at hinawakan ang kamay nito. Wife, please wake up now. I miss you. Naiiyak na sabi niya at wala na naman siyang nagawa kundi halika na lang ang kamay ng dalaga. Nagkatinginan na lang sila, Lucas at Noah dahil sa nakikita nila. Sandali pa na tumahimik ang paligid bago tuluyang magsalita si Noah. Boss, ginaya nilang itsura mo. Parang napatingin si Lucas at Kenneth kay Noah dahil sa sinabi nito. What are you talking about? Sabi ni Kenneth habang nakalingon dito. Yung binaril nyo kanina, nakita ko siya at kamukhang kamukha mo siya. Doon natuluyang nakukuha ni Noah ang atensyon ni Kenneth. Kaya agad itong tumayo at tumabi sa dalawa na nakaupo sa sopa. So ibig sabihin talagang ginagaya nila ang nakapaligid sa atin? Paano natin malalaman kung totoo ba ang nakapaligid sa atin? Sabi ni Lucas sa kanila pero kalaunan ay kay Kenneth na din tumingin na ngayon ay nag-iisip din ng isang maaaring maging paraan sa suliranin nila na iyon.
Ang pinakasolusyon sa lahat ay malaman kung sino ang may gawa nito at anong organisasyon, sabi ni Kenneth sa kanila. Pero boss, hindi ang Eagle Organization ang may gawa na mga to, sabi ni Lucas at ikinatango naman ni Kenneth. Simula pa lang ay akala talaga nila ay Eagle Organization ang may gawa ng lahat ng ito pero hindi. Meron pa silang isang kalaban na hindi nila alam kung sino at bakit sila galit na galit. We need to use the new invention now. Nagkatinginan naman sila Noah at Lucas dahil doon. Mayroon silang bagong gamit na ginawa nitong nakaraan lamang at hindi nila akalain na sa ganoong paraan nila ito magagamit. Sigurado ka na dyan, boss? Sabi ni Noah na ikinatango naman ni Kenneth. Iyon ang tanging paraan para ma-monitor natin palagi at malaman sila nga ba iyon? Sabi ni Kenneth na ikinatango na din niya. Pero ang tanong ay paano natin ilalagay sa kanila ang microchip? Tanong ni Lucas dito. I think the best way of them is to drink it. Nanlaki ang mata nila dahil sa sinabi ni Kenneth. Boss, nasisiraan ka na ba? Alam mong hindi ganon ang pagkakalagay ng microchip natin, sabi ni Lucas dahil ang paraan ng paglalagay nila ay sa pagitan ng hinlalaki at hintuturo sa kanang kamay ng isang tao at ito'y ginagamitan ng isang gadget. Alam ko Lucas, pero kailangan nating painom sa kanila dahil di nila pwedeng malaman tungkol sa bagay na yon. Eh bakit hindi na lang natin sabihin, boss? Total, alam na rin naman nilang lahat ang tungkol sa pagiging mafia natin. Sabi ng Noah na ikinatahimik naman ni Kenneth. Tama si Noah. Dahil si Ara at Addison lang, di naman ang hindi pa nakakaalam ng bagay na yon. Sa tingin ko tama si Noah, boss, para mailagay natin ang maayos sa kanilang microchip. Napapikit naman si Kenneth dahil sinabi ni Lucas. Sa totoo lang ay ayaw niyang ilagay sa mga ito ang microchip na iyon dahil ginawa nila iyon para sa mga kalaban lalo na kapag may nakuha sila at maaari silang patakasin para bumalik sa lungga nito. At sa ganong paraan ay malalaman na nila ang tungkol doon. Lalo na ang kambal, hanggat maaari ayaw niyang turukan ang mga ito ng kahit na ano. Boss, alam namin na nag-aalinlangan ka, pero para ito sa kaligtasan nila. Paano kung mas marami pang mapahamak dahil sa taktika na iyon ng kalaban? Doon na napadilat si Kenneth dahil sa sinabi ni Noah sa kanya. At seryoso na tumingin sa mga ito. Tama kayo, dapat na nga nating sabihin sa kanila. Napangiti naman ang dalawa dahil sa sinabi nito. Hindi, lumayo ka sa akin. Agad silang napatingin kay Ara na bigla itong sumigaw at nakaupo ito ngayon habang yakap-yakap ang tuhod nito at umiiyak. Natatanata naman ang tatlo at agad na lumapit dito lalo na si Kenneth. Hey wife, what's happening? Tanong ni Kenneth dito at iniangat ang mukha nito kaya nagtagpo ang mga mata nila. Kitang-kita ni Kenneth ang takot dito at ang pagtulo ng luha ni Ara. Nasasaktan siya sa nakikita niya kaya balak niya sanang punasan ng luha nito. Pero nagulat siya nang tabigin ni Ara ang kamay niya at lumayo sa kanya papunta sa sulok na higaan na iyon. Wag, lumayo ka sa akin, lumayo ka. Iyak na sabi nito na ikinagulat nila ng sobra. At hindi agad nakapagsalita. Ngayon lang niya nakitang takot na takot si Ara. At sa kanya pa. Parang dinudurog ang puso niya dahil doon. Ara, huwag kang matakot, Sebastian, si Kenneth, ang totoong Kenneth. Sabi ni Noah na ikinatingin naman sa kanya ni Ara. At parang iniisip din ang sinabi nito sa kanya. Doon lang napansin ni Ara na ando doon pala sila Lucas at Noah. Napatingin si Ara kay Kenneth na nakatingin lang din sa kanya. Sinasaktan niya ako, siya yun. Siya yung nakita kong kamukha ni Kenneth. Nagpapanggap lang yan, Noah. Lucas, layuan niyo siya. Iyak na sabi ni Ara na siyang ikinatulo na ng luha ni Kenneth. Dahil gusto talaga ni Ara na layuan siya nito. Hindi siya makapaniwalang ang tagal niyang gusto makita ang dalaga tapos natagpuan na niya nitong tulog at inintay nila na magising si Ara.
Tapos ngayon ay pinapalayo siya nito. Masakit, sobrang sakit ang nararamdaman niya. Ara, kumalma ka, sabi ni Lucas at tahawakan na sana si Ara. Nang sumigaw na naman ito. Hindi, wag mo akong hawakan. Wag mo akong hawakan, tulong. Tulungan niyo akong makalabas dito. Iyak na sabi ni Ara na ikinataka naman nilang tatlong nagwawala na si Ara at pilit na humihingi ng tulong. Call tita doctor, sigaw ni Kenneth sa dalawa na ikinatango nila at agad na lumabas doon. Agad naman na sumampa si Kenneth sa inihiga ni Ara at niyakap ang dalaga. No, bitiwan mo ako,